Former President Duterte, posible umanong makalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Naku po, managot na ang dapat managot. Isang magandang araw po sa atin mga kababayan at ito meron na naman po tayong breaking news. So bago tayo tumungol dyan ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So mga kababayan, mapapakinggan natin dito ngayon si Atty. Harry Roque na nagtatanong bakit ngayon pa lamang naghahanap ng ebidensya ang ICC. Hindi na natin patatagalin ito, pakinggan natin ang kanyang mensahe. Mga kaibigan, napansin nyo ba yung mga pinablish ng ICC na ngayon pa lang sila nakikiusap sa publiko at sa mga kapulisan na magpresenta ng ebidensya na bakit Tatay Digong? Papakita ko muna sa inyo yung naging post ng ICC. Ang sabi po dito mga kabayan, the office is appealing for direct witness to the incidents, including members of the Philippine National Police and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with the members of the office. Yan po yung post ng ICC mga kababayan. So ngayon balik tayo dito kay Atty. Roque. Nakakatawa naman po, no? Mantakin ninyo, 10 buwan nang nakakulong si Tatay Digong. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January. 10 buwan na nakakulong si Tatay Digong. Yung pala, hindi pa sapat ang ebidensya nila. Imagine mo mga kababayan, 10 buwan nang umabot pala ito. Pero nung dinala po ang ating former President Duterte, mga kababayan, ay talagang marami po. Sa mga kababayan natin, ang nalungkot nung nabalitaan na dadalhin nga siya dyan sa ICC o sa Netherlands. Tama ba yan? Makatulungan ba yan? Samantalang ang isang araw na pagkakakulong, ako po minsan lang akong nakulong isang araw na kongreso by way of contempt of Congress, hindi na ako papayag na masupid muli ang aking kalayaan ng walang dahilan. And yet, ito ang isang korte, 10 buwan na nilang kinulong ang Tatay Digong, ngayon palang naghahagilap ng ebidensya. Abay, hindi ako nagtataka kung bakit tuwa-tuwa sila na na-postpone din yung tinatawag na confirmation of charges. Kasi kung ngayon parang sila naghahanap ng ebidensya, ibig sabihin, hindi pa sapat talaga ang ebidensya nila. At kung natuloy yung confirmation of charges, baka may posibilidad na baka na-dismiss ang kaso dahil nga for lack of evidence. Dahil sa ngayon, ang tanging ebidensya lamang na meron ng mukuma na naging dahilan para sila ay magsilbi ng arrest warrant kay Tatay Digong ay nakabase lamang sa good grounds. Napakababaw po yan. Kaya nga kung sinasabi ko, hindi pa katarungan, hindi binigyan ng interim release si Tatay Digong kasi ang system nga dyan sa ICC na yan, napakababaw nung hinihingi ebidensya para sa warrant of arrest. Kaya naman binabalanse sa pagbibigay ng interim release. So mga kababayan, nakapagtaka lang kasi kung wala pa naman silang sapat na ebidensya, bakit hindi pinagbigyan yung interim release po ng ating former President Duterte? So yun yung kinalungkot sa part ng Duterte family. Pero ngayon, hindi binigyan ng interim release dahil si Tatay Digong daw ay pwedeng tumakas at pwedeng makialam sa ebidensya, pwedeng gumawa pa ng mga krimen at pwedeng pantakutin ng mga bitises. May siya ay natutumba na magkinaglalakad lamang. At hindi na maalala kung talaga nangyayari, hindi alam kung nasaan na siya ngayon. So hindi po talaga makatanong. Medyo na rin pala yung sitwasyon ng ating former president, kasi base po dito sa nabanggit ni attorney ay wala nang maalala. Pero sana naman pagdasal natin na makalaya po ang ating former president, isa sa magaling na presidente po dito sa Pilipinas, ay sana mapagbigyan nila na makalabas dyan sa facility ng ICC. Kung yan na unang-una, 10 buwan na pagkakakulong na parusa na po yan. Talaga naman kung isang araw na pagkakakulong ay parusa, hindi pa sapat ang ebidensya ng prosecution para mapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong. Alam ko dati, bilib na bilib ako sa inquisitorial system na sinasabi ko nga na ginagaya o ini-implement ng ICC. Pero ngayon, naniniwala ko, palpak. Kasi dapat, kung ang inquisitorial system ay magana, dapat yung threshold, yung ebidensya na kinakailangan para makulong isang tao, dapat at least probable cause. At kung walang probable cause at hindi satisfied ang mga prosecutors sa walang probable cause, dapat huwag mo nang ikukulong. Maghanap muna sila ng ebidensya. Ngayon ang tanong ko, humingi na ng warrant of arrest ang
mga prosecutors, base lamang sa good grounds, napagbigyan na ng hukuman, nakakulong na si Tatay Digong, tapos ngayon, ura-urada sila mahanap ng ebidensya. Hindi pa, yan ay paglabag na sa karapatan ni Tatay Digong ng kanyang karapatan na maging malaya at maging presumed innocent. Kasi nga, sa kung buwan na pagkakakulong niya, parusa na po yun. Lalong-lalo na kung ikaw ay 80 anyos at ayaw manirahan sa ibang bayan. Alam niyo, si Tatay Digong nakapagbiyahe sa ibang bansa, pero never po yan tumira sa ibang bayan. Hindi gaya ko. Na 2 beses nag-aral, 2 beses nagturo abroad, no? Oo nga, no, kasi napansin po natin mga kababayan na naging presidente pa ang ating former President Duterte, talagang walang linggo na hindi po umuwi ito sa kanyang lugar din sa Davao. Pero siya talaga, ayaw niyang umaalis ng Davao. Kaya nga, hindi niya naging senador. Kaya nga, minsan lang naging kongresista kasi ayaw niyang umaalis sa kanyang syudad ng Davao. Tapos ngayon, sa buwan, pinakamatagal niyang panahon na nabuhay siya na hindi nasa Pilipinas at hindi nasa Davao City. Kasi naman, maski nung presidente si Tatay Digong, pagdating ng Friday, uuwi na yun ng Davao. Ibig sabihin, hindi niya kukumpletuhin ang 1 linggo sa Maynila na hindi umuwi sa Davao. Hindi siya pakalit pag hindi siya umuwi sa kanyang tahanan sa Davao. Tahanan na ang aking description ay bahay kalapati. Dahil hindi talaga ako mapaniwala sa liit ng bahay na tinitira ni Tatay Digong hanggang doon sa panahon na siya ikinidap na papunta ng dahig. Alam niyo, umitik yung kwento, meron isang bilyonaryo, isang typhoon nang nakita ang bahay sa Davao, mayak-yak. At ang sabi, bumili kayo ng kahit anong bahay para kay Presidente, ako magbabayad. Tinanggihan niya ni Tatay Digong. Tinanggihan niya dahil ang sabi niya, hindi niya kaya mabuhay sa ibang lugar, hindi doon sa tahanan niya na nakaagalian na niya, yung bahay kalapati niya, no? Kahit anong karangyaan ang pinapangako ng mga bilyonaryo para maging bago niyang tahanan, tinanggihan niya yan. Kasi home is home to him. At ang home niya ay yung bahay kalapati. Kaya nga po itong 10 buwan na wala si Tatay Digong sa Pilipinas at nakakulong sa dahig, napakabigat na bilis na para sa puso sa kanya yan. Hindi lang dahil siya ay nakakulong, dahil siya ay nasa dayuhang lugar, dahil siya ay wala sa Davao City. Kaya nga po, hindi ko talaga makatarungan itong sistema ng ICC na ngayon pala, sa pamamagitan ng advertisement, naghahanap sila ng ebidensya. Siyempre, yung mga CPP-NPA na nakabasa ng ganyang anunsyo, mag-iimbento yan ng mga krimen na sasabihin nila ay kagagawa ni Tatay Digong. Paano naman talaga maimbestigahan yung ngayon kung ang pagkakalat ng ebidensya ng ICC nakabase lamang sa advertisement, sa nakakita na advertisement at pamamaraan nila para mag-imbestiga. Siyempre, wala naman sila pamamaraan dahil wala silang kakayahan mag-imbestiga. At ang problema naman, yung ating mga pulisan at mga NBI, maski sa ilalim ng mga administration, palpak mag-imbestiga. Saan sila ngayon po ang ebidensya? Hindi sa chismis. So, asahan natin na yung mga CPP-NPA at mga dilawan ay mag-iimbento ng mga ebidensya dahil kinakailangan nga, alam nila na kinakailangan tustusan pa ang ebidensya ng prosecution dahil kung ngayon talaga didinggit, ngayon talaga magkakaroon ng tinatawag ng confirmation of charges, baka mag-dismiss nga for utter lack of evidence, maski man lang ang hinahanap ay probable cause. Ang probable cause is a crime is probably committed and that the offender is probably guilty thereof. At siguro nga, dahil wala pa yung ganyang ebidensya, wala pa silang ganyang ebidensya na hawak para patunayan yan, nagkakagilat sila ngayon ng mga ebidensya. Na I'm sure, ang CPP-NPA, ang dilawan, yan po ay magmamanufacture, magtatanim ebidensya, gaya ng tanim kaso na ginawa nila sa akin, at siyempre, yung tanim ebidensya na rin na ginawa nila kay Tatay Digong na hindi pa pala sapat. Planting evidence is not enough. You need to plant more para makumbik si Tatay Digong. Mga walang yak, mga baboy, mga hinayukas. Nako, makakakaba kayo dyan. Dahil sabi sa Biblia, thou shalt not bear false witness against your neighbor. And yet, ayan po ang ginagawa nila ngayon. Mag-iimbento na naman ang ebidensya para palakasin ang ebidensya ng tuluyan ng makulungan Tatay Digong. Pangungutin sana kayong lahat. In any case, yan po talaga ay area na kinakailangan reformahin ng ICC. Hindi po talaga katanggap-tanggap itong ganitong sistema. At sa tingin ko, habang nakikita ng buong daigdig kung gano'ng kasama ang sistema ng ICC na nakulong na isang tao ng 10 buwan na hindi pa pala sapat at ebidensya, mas magiging desidido sila na huwag sumapit sa ICC. So kung talagang gusto nila, mas maraming bansa ang sumapit, bagamat ang Russia, US at China hindi kasapit, at si Donald Trump ay talaga namang sinasabi na gigirahin namin yung mga ICC na yan pag sila ay naglitis na kahit sinong Amerikano at ngayon ay talagang
pilit na pinapapatay na ang ICC sa pamamagitan ng sanctions, kinakailangan maging mas convincing pa ang ICC na kaya niya magbigay ng tarungan sa lahat. Pero habang nakikita nila na kinulungan nila, pinarusahan nila si Tatay Digong na wala pa palang ebidensya, lalong walang kumpiyansa sa mga bansa maging miyembro ng ICC. Baka tuluyan na tanggang maging kasaysayan ang ICC. Sana naman mangyari na yan sa lalong mabilis ng panahon. Dahil kapag yan, nagsarado ang hukuman, ibig sabihin, uwi na si Tatay Digong. Pero sana naman, wag nang patagalin pa ang proseso ng pagpapatay dyan sa ICC na yan. At kung pwede, ang ICC na rin magdesisyon. Itigil na nila. Kasi wala nang support sa kanila eh. O, sa Europa, ang Hungary, umalis na. Ang buong African Union, nagtatrete na, alis na sila. Ang Venezuela, umalis na rin sa ICC. At sunod-sunod na yan. Yung mga ibang mga Latin countries na kalyado ng Venezuela, lahat sila sunod-sunod rin na alis dyan. Dyan sa ICC na yan. So, huwag na natin patagalin ang proseso. Umamin na kayo na dahil sa mga kagagawa ng prosecutor ng mga west ng ICC na wala ng kumpiyansa ang buong daigdig sa kakayahan ng ICC magbigay ng katarungan. Unang-una, dahil ang ICC, para lang kayo ay makasweldo, ay nagpupumilit na magkaroon ng jurisdiction, samantala ang mga bansa ay hindi na nga pumapayag na magkaroon ng jurisdiction ng ICC. Sa kaso ni Tatay Digong, dahil umalis na tayo, at kung sila ay talagang seryoso sa paglilitis, binigyan lang sila ng room statute ng 1 taon para simulan ng preliminary investigation. Pero hindi. Ang preliminary investigation, sinimulan nila sa 2nd taon. Sa kaso ni Putin, hindi naman talaga kahit kailan naging miyembro ang ICC, and yet, dahil pupumilit sila na magkaroon ng jurisdiction laban kay Putin. Ganyan din ang kanilang ginawa sa Israel. Hindi naman kasaping Israel sa ICC, nagpupumilit sila na magkaroon ng jurisdiction sa pangyayari sa Gaza. Hindi ko sinasabi na walang krimen na nangyayari sa Gaza. Ang sinasabi ko lang, hindi dapat ICC ang mabilitis niya dahil wala ang jurisdiction ng ICC. Di ba? Dahil ang occupied territory naman, yung Palestinian territory, hindi naman kasapi sa ICC. So paano sila magkakaroon ng jurisdiction? Samantala, hindi naman partido rin ang Israel. So dahil nga dito sa talagang sapilitan na ipinapasok ng ICC ang kanyang jurisdiction sa mga bansa na hindi naman tumatanggap ng ICC jurisdiction, kasama ng Pilipinas, ang Russia, ang Israel, at pati ng Amerika, ay yan ang po. Talagang yan ang simula ng katapusan ng ICC. At ang aking pakiusap, sana pabilisin na nang sa ganon, lalo na makabalik sa Pilipinas, itong si Tatay Digong. Pero siyempre, ang mga banga dyan sa ating bayan, nako, nagdadasal, sana wag muna mabuwag ang ICC, sana wag muna makabalik si Tatay Digong sa Pilipinas dahil alam nila, pag bumalik si Tatay Digong sa Pilipinas, tapos na ang boxing, goodbye banga. Alam nyo, nalulungkot talaga ako na nawala si Tatay Digong. Kasi let's face it, si Tatay Digong, siya ang master of politics. Paano ko sasabihin na paano lahat nasasabi na hindi siya master of politics? Ayun nga, nasak sa isang interview yung Karen Davila na maski siya ay diehard Dilaw, nasak siya nang nalaman niya na umalis sa pwesto si Nonoy Aquino, kanyang approval rating ay 40% lamang. Na umalis si Tatay Digong, ang approval rating ni Tatay Digong, doble, 80%. Mantakin ninyo, 80%, 8 sa 10 Pilipino ay approve kay Tatay Digong matapos ang kanyang pagiging presidente. Wala nang ganyang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Tatay Digong lang. So napakinggan na nga po natin itong mensahe po ni Attorney Roque, mga kababayan. Ikaw, ano po ang opinion mo o anong masasabi niyo po dito? Ayan, pa-comment na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.